Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay si Marieta Bautista de la Cruz ng Barangay San Juan de Mata, Tarlac City. Ako po ay may asawa at 3 anak. Ako po ay 42 taong gulang at kasalukuyang nagtatrabaho po dito sa bansang Taiwan. Dahil po sa nangyari sa aking asawa ay napilitan po akong bumalik dito para magtrabaho. At ako po ay ipinanganak na Metodista at ang napangasawa ko po ay isa din pong Metodista. Ang aking nanay po ay iminulat kami na may Diyos na buhay, na siya lamang ang dapat mong sambahin, papurihan sa iyong buhay, at iminulat din niya na may Diyos na walang imposible sa ating buhay. Ang nangyari po sa amin ng aking asawa ay patunay po na ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Ang asawa ko po ay nakagat ng ahas na kobra at ako po mismo ang nagdala sa kanya sa hospital, at nang dala ko na po doon ay ang sabi po ng doktor ay dead on arrival kasi po wala na po siyang vital sign, at totoo naman po na talagang pagtingin po talagang patay na po siya kasi wala na nga po siyang hindi na po siya makagalaw, wala na po talaga kasi no vital sign na nga po. At ang ginawa ko po ay hinawakan ko po ang kanyang kamay, at that time po na sinabi ng doktor na dead on arrival is parang namatay na din po ako dahil hindi ko po matanggap sa aking buhay. At ang anak ko po ay nabunso ay maliit pa po, magdadalawang taon pa lang po siya noon, kaya hirap po ako natanggapin sa aking buhay na patay na ang aking asawa. Pero ang ginawa ko po is hinawakan ko po yung kanyang kamay. Ang sabi ko, mag-pray tayo, sabayan mo ako. Talagang taimtim po ang aking panalangin na sana ay mabuhay uli ang aking asawa sa kabila ng nangyari na sa kanya na ganun nga po. At maraming salamat po sa mga taong ginamit ng ating Panginoon na mabuhay ang aking asawa, lalo na po ang doktor na tumingin sa kanya nung time na yon, na si Doktora Dorcas Lumba po. Talagang nakita po ni Doktora kung ano po yung nangyari sa aking asawa, at ang sabi po niya is malakas ka sa Panginoon mo dahil nabuhay ang asawa mo. At nakita ko po kung paano po kumilos ang Panginoon sa aming buhay, at nakita ko po kung paano kumilos ang Panginoon sa taong kanyang ginamit, dahil mismo si Doktora po ay pinag-pray po niya ang aking asawa hanggang makarating po sa ICU. Ang aking asawa po ay umabot sa 6 na araw sa ICU, pero pinaramdam po ng ating Panginoon na walang imposible sa kanya. Kaya tuluyan po ang paggaling ng aking asawa hanggang po sa siya ay nakarecover. Ang Panginoon po ang ating sandigan, at siya po lang ang makakatulong sa atin. Siya po ay walang imposible sa kanya, basta manalig ka lang po at manampalataya sa kanya. At sa nangyaring po yun, maraming salamat po sa mga taong ginamit niya na tulungan kami, lalo na yung aking mga kapatid na hindi kami pinabayaan emotionally, spiritually at financially. Alam ko na ang Panginoon din ang kumilos sa kanilang buhay para hindi kami pabayaan at tulungan kami sa ganong sitwasyon. At maraming salamat na sana ang pagbabahagi ko ng aming buhay ay kapulutan din ng mga tao. Maraming salamat po. At dahil po sa nangyari sa aking asawa ay malaki po ang nabago sa aming buhay, lalo na po sa aming pananampalataya, lalo pong lumalim ang aming pananampalataya at pananalig sa Kanya. Ang asawa ko po dati nagsisimba lang po siya pag gusto niya, pero nung nangyari na po sa kanyang buhay yun ay siya na po yung palaging nagsisimba at okay na po siya sa pag-pray. Naririnig ko nga po yung pray niya paggabi at masayang masaya po ako. Alam kong may plano ang Diyos sa aming buhay, kaya maraming salamat sa pagkakataong yon na pinagpapasalamat ko po dahil nabago po ang pananampalataya ng aking asawa.
yung isang katanungan po na ano ang pinanghahawakan mo para ilaban ang buhay ng asawa mo noong oras na kahit na ang mga doktor na ang nagsabi na wala na siyang buhay. Bali, ang Panginoon na lang po talaga ang gusto kong makausap. Siya na lang yung talagang una kong tinawagan sa kanya. Ako nga nagdasal na sinabi ko nga po na kinuha ko na kaagad yung kamay ng aking asawa kasi nga sinabi ng dead on arrival. Kaya kinuha ko na yung kamay. Sabi ko, mag-pray ka, sabayan mo ako. Ganon yung pagkakasabi ko sa kanya. That time na yon, umaasa na lang ako sa ang Panginoon ay walang imposible at yung milagro na manggagaling mula sa kanya. Yung pag-pray ko, gusto ko siya na lang talaga yung gusto kong makausap, ang Panginoon na lang. Gusto ko ang Panginoon ang sumagot sa akin, sa panalangin ko, siya mismo ang sumagot na sasabihin na nga na talagang wala na nga ang aking asawa, na patay na nga. Pero sabi ko nga po, ang Panginoon ay walang imposible, basta manalig ka lang sa Kanya at yung prayer, mataimtim na pananalangin ang binigay ko sa Kanya. Kaya at saka alam ng Panginoon ang nilalaman ng ating puso. Alam niya ang nilalaman ng aking puso sa mga oras na yon. Kaya maraming salamat dahil sa pangalawang buhay ng aking asawa. Ang pangalawang katanungan ko ay, sa tingin mo, ano ang nais iparating ng Diyos kung bakit nangyari ito sa iyong pamilya? Napakaganda po yung katanungan niya dahil na-bless po ako dito. Sobrang bless po ako. Marami siyang gustong iparating sa buhay namin, kaya nangyari ito sa aming pamilya. Una nga po yung asawa ko is dati nga hindi siya palasimba, kung gusto lang niya, pero ngayon palagi na siya nagsisimba at yun nga ang the best, yung okay siya sa mag-pray, hindi na niya nakakalimutan mag-pray sa kanyang buhay. Super blessed po ako. At saka yung pong kaya pala nakagat ng ahas ang asawa ko is para bumalik po ako magtrabaho dito sa Taiwan. At yun nga po, kung hindi po ako nakabalik dito, hindi ko po mapagtatapos yung anak ko ng kolehiyo. At saka yung bahay po namin dati is lahat po is tumutulo na. Hindi naman makaakyat kasi yung asawa ko doon sa taas para lagyan ng bulkasil kasi mahuhulog na siya sa baba dahil talagang matagal na yung mga yero, talagang marupok na siya. Pero ngayon po is napagawa ko na po yung bubong ng bahay namin, na kahit na ganun yung nangyari is hindi po ako sumuko. At yun nga po yun pala yung gustong iparating ng Panginoon sa aming buhay. Ang pangatlo po ay nakatanungan yung paano kayo tinulungan ng Diyos makarecover mula sa nangyari. Tunay nga po na napakabuti ang ating Panginoon. Magtiwala ka lang sa Kanya at manampalataya. Marami po siyang ginamit na tao para tuluyan po kayong makarecover. Una po, yung doktor na ginamit po niya is talagang hindi po kami iniwan ni Doktora Lumba. At saka yung mga kapatid ko po na kapatid namin na hindi kami pinabayaan emotionally, spiritually, financially. Palagi po silang nakagabay sa amin. At yung pong pastor na nakadestino po nung nangyari po sa asawa ko is araw-araw po niya kaming dinadalaw sa hospital. Nagbibigay din po siya ng mga pagkain at saka pera, si Pastor Jesus Bundok po. At yung mga kamag-anak namin, tinulungan din nila kami. Nagbigay din sila ng maraming ginamit ang Panginoon upang tuluyan kaming makarecover sa sitwasyon namin nung panahon po yun. Nagtiwala lang kami sa Kanya at alam kong may plano ang Panginoon para sa amin. Ang pang-apat po ay, anong mensahe ang pwede mong sabihin sa mga taong nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa? Ang masasabi ko po dun is, habang may buhay, may pag-asa. At yun po, manampalataya po at manalig sa ating Panginoong Jesus. Mag-pray ka ng taimtim dahil alam po ng Panginoon ang nilalaman ng ating puso. Sa bagay po sa aking buhay po ay isa po akong
positive na tao dahil kinamulatan ko po yung bata pa lang po ako is nagba-Bible study na po ako, naging dalaga ako at nung may asawa na po ako, nung wala pa po ako dito sa ibang bansa is active po ako sa Bible study kaya nagkaroon po ako ng idea at marami po akong natutunan, maraming tanong na nasagot at marami po akong narinig na mga kasagutan na pinanghawakan ko sa aking buhay. Sobrang nakaka-bless po pa ang mag-Bible study at yun nga po, kapag may problema ka, hindi ko man po alintana kasi nga po, tulad po ng sinabi ko na positive po ako sa buhay. Malayo po ako sa aking pamilya, sa aking mga anak at sa aking asawa, pero pakiramdam ko po is kalapit-lapit ko lang sa kanila dahil ang tumutulong at gumagabay po sa akin ay ang ating Panginoon. Hindi po ako nawawalan ng pag-asa sa buhay. Kapag may mga problema po sila o ako, tinatawag ko lang po sa kanila na mag-pray ka. Andyan ang Panginoon. Siya ang unang mong tawagan. Siya ang unang isaalang-alang mo sa iyong buhay dahil ang lahat ng yan ay mapapagtagumpayan mo. Yun yung palagi kong sinasabi sa kanila. Wag po tayong mawalan ng pag-asa sa buhay. Basta kapit lang po tayo sa ating Panginoon. Yun lang po at maraming salamat.